Patuloy na naka-white alert ang Department of Health para sa nalalapit na pagsalubong sa bagong taon. At kaugnay po niya, nasa linya ng telepono si Assistant Secretary Eric Tayag. Magandang tanghali po, Asek Tayag. Si Mariz Umali po ito. Magandang tanghali, Mariz, and Happy New Year in advance. Opo, Happy New Year din po sa inyo. Una po sa lahat, kumusta na po ba ang kampanya ng ahensya po natin na kontra paputok? Tuloy-tuloy pa rin yan sapagkat sa huling ulat namin, pumalo na sa 170 ang fireworks-related injuries, 164 yung fireworks o firecrackers. Ito ay pareho nung nakaraang taon, subalit mas marami lang ngayon sa kabuuan sapagkat may 5 ng stray bullet. At kanina lang, nilabas na namin yung lista ng most dangerous barangays na may kinalaman sa may pinakamaraming firework injuries for the period 2010 to 2012. Ano-ano po ito? Nailabas na namin halimbawa yung lista sa Maynila. Yan ang District 2, 147, Barangay 147 to Barangay 267. Sakop po yan ng Tondo East. At yung Tondo West po, number 3, yung number 2 po. At ang number 3 po ay yung District 3 na kung saan kinabibilangan po ng Quiapo, Binondo, Santa Cruz. Sa Quezon City po, nangunguna po ang Batasan Hills at Commonwealth, sinundan po ng Payatas. At meron po tayo ng Holy Spirit, Santo Domingo, Cruz na Lagas, at nilabas na rin namin sa Mandaluyong at Valenzuela. Maglalabas pa kami ng marami pang most dangerous disease sa Metro Manila. Maritang hangarin namin ay para lang masabi na kung yung mga sa barangay, malaki ho talaga responsibilidad nila sapagkat sa listahan namin ng barangay. Ngayon, makapapagtutunan ngayon ng pansin nito para na sa ganon ay hindi na sila sa most dangerous list ngayong taon. So bukod po doon sa mga barangay na silang pinagmo-monitor ninyo at dito sa mga most dangerous areas, katuwang din po yung pulisya, nakiusap na po kayo sa pulisya na talagang mas tutukan itong mga lugar na ito? Oo po, sapagkat may nag-report sa amin, Maris, kanina lang, dyan po sa Libertad sa Pasay, na kung saan katabi na mismo na police station, di umano, ayan, hayagan po talaga pagbibenta ng pinagbabawal na pikulo. Okay. So sa ganong sitwasyon po, kahit na po kami mangampanya, kung makakabili pa rin po ng pikulo, magiging walang saysay pa rin po kasi mga illegal po yan So, ganun po. Kaya kami, alam namin yung mga pulis, busy sapagkat may dapat silang bantayan, bukod pa dyan sa paputok na yan. Sana may mga dedicated team sila na walang gagawin kundi yung mga pinagbabawal na paputok lamang. Ay bantayan, Oo, kasi kung hindi po, ay talagang uunahin muna nila yung mga snatcher, yung mga, yung mga involved sa mga ang problema, krimen. Asek, ang problema pagkaalis nitong mga pulis na nag-inspeksyon, tsaka naman inilalabas yung mga illegal. Kaya talagang kailangan talagang tutukan, wag nang umalis yung mga pulis kung maaari. Opo, ang sinasabi rin namin, kahit yung mga mamamayan, makialam na rin. Katulad dito, nagpapasalamat kami sa tipster at talagang natuwa kami sapagkat may malasakit. Sinabi talaga sa amin yung eksaktong lugar kung saan talaga kulang na lang magpadala sa... Baka yung youth group nyo pwede magpadala ng mga litrato ng mga pikulo dyan, ng mga illegal. Bagamat monitor din namin, tinatago nila yan. At kung bubulong ka sa kanila, saka pa lang nila ibebenta o ilalabas. Oo, Asek, ang problema, kahit na ilang beses tayong makiusap, magpaalala, kung ano yung illegal, kung ano yung bawal, yun yung mas binibili ng mga tao. Kasi ganito, mura kasi yung pikulo. So, hindi mo kailangan gumas ng 100 piso para magkaroon ka ng marami niyan. At halos pinamimigay na nga yan Ang para sa amin nga, it's too late in the game sapagkat kung yan po ay nakapasok sa ating bansa, dapat po nabantayan yan na hindi nakapasok. So, hindi namin malaman kung yan ay smuggled o basta na lang nakaalpas sa customs kaya nakapasok po yan. Kasi
Sa batas po, bawal po yung mga imported finished products, kasama na po yung piccolo. Sec, matagal na po suggestion yung community fireworks display, no? Imbes na ibenta yung paputok sa mga individual, sa community na lang, o kaya yung sa mga barangay, tapos doon na lang magpaputok at magkaroon ng fireworks display, doon na lang manood mga tao. Ba't hindi po ba ito na ipapatupad ng husto? Unang-una, baka hindi nila alam kung paano gagawin to kasi kung wala naman pondo yung barangay, tapos hindi naman nakikita yung mga mamayan doon, mahihirapan po sila. Kasi dapat to pinaghahandaan po. Hindi yung kung ngayon na yung bagong taon at saka tayo hihirit at magkakaroon ng fireworks display. Hindi po mangyayari yan. So dapat months before, plinanong na po talaga yan. Pangalawa, yung mga bata po kasi dahil sa mahabang bakasyon, nababagot sa bahay. So, ayaw naman nilang tulog o kaya naman kain na lang ng kain. Maglalaro yan at ang pinaglalaroan nga ako, paputok. Sana turutot na lang, tsaka mag-roar na lang sila. Hindi, huling paalala nyo na lang po, Sec, sa publiko, lalo na sa mga pasaway, patuloy na nagpapaputok, tsaka yung sinabi nyo, nakaka-alarma, no? 5 stray bullet incidents na. Kahit na nag-selyo na yung mga pulis ng mga baril nila, tsaka yung mga sundalo, nag-selyo na ng mga armas nila. Bakit ganun kaya? Opo, Maris, gusto ko rin na maipahatid sa iba kasi parang ang lumalabas, nagbibigay lang kami ng datos, walang ginagawa. Meron ho. Yung binibigay ho namin datos yun, ginagawa ho namin yan. Parang nang sa ganun, yung mga may katugunan para masugpo yung paggamit ng paputok ay makakilos po. Kaya yan, nilabas na namin yung mga lugar na maaari kang mapahamak kung mapanganib. Parang aksyonan na yan. Hindi kami ho naglalabas ng informasyon para lang ipagyabang to informasyon na to, kundi para maging gabay sa ating lahat. At yan din, namomonitor natin kung nagiging effective yung ating kampanya. Kaya katulad yan, mataas. So yan, sinasabi na namin, nadadami pa yan at baka itong magiging pinakapanganib sa kasaysayan itong 2010 pagdating sa mga nadisgrasya sa paputok. Kaya ngayon pala, inaagapan na ho namin. Alright. Lagi na lang pong tandaan ng mga kapuso natin na ang pagsisisi ay nasa huli, kaya wag na nilang i-attempt pa na magpaputok. Maraming salamat po, Assistant Secretary Eric Tayag, ang tagapagsalita po ng Department of Health. Magandang tanghali po sa inyo.